Tahimik ang baryo tuwing gabi, lalo na kapag naglalakad si Mario pauwi mula sa tabing ilog. Tanging liwanag ng kanyang lumang lampara ang kaagapay niya sa madilim na daan. Ngunit ngayong gabi, kakaiba ang kislap ng ilawan. Parang may sariling buhay na naglalaro sa loob ng salamin. Sa tuwing pipikit siya, parang may aninong kumikindat sa gilid ng liwanag na para bang may lihim na gustong ipahiwatig. Narinig niya ang marahang bulong na tila galing sa mismong apoy ng lampara. Tumingin ka sa likod, anito, ngunit nanatili siyang nakaharap sa daan, takot na takot sa maaaring makita. Lumakas ang hangin at sumayaw ang liwanag, nagbago ang hugis, parang naging isang mata, matalim at mapanuri, na tila sinusuri ang kanyang kaluluwa. Napansin niyang may malamig na hininga sa batok niya, kasabay ng pagdilim ng paligid na unti-unting nilamon ang liwanag. Nang pilit niyang pinatay ang lampara, hindi ito namatay. Bagkus, lalong luminaw ang matang nasa loob ng salamin na parang nag-aanyaya ng isang sumpa. Sa huling saglit na pagtanto ni Mario, hindi siya ang nagdadala ng liwanag, siya pala ang sinusundan nito, isang nilalang na naghahanap ng biktima. Sa isang iglap, nilamon siya ng dilim at ang lampara na iwan sa daan, kumikislap pa rin, nag-aabang ng susunod na makikita nito, handang ilahad ang kanyang madilim na lihim.